Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak na tayo with evidence. So kumusta at sana ay okay lang po kayo ngayon dyan. I know na it's November 1, it's All Saints Day, tapos bukas it's All Souls Day. So sana nakapag-tira na kayo ng kandila sa mga minamahal yung kapamilya, kapuso, kapatid at kabangag. Na sa ano ba, sa Panginoon na natin, di ba? So, ngayon kabibig, naku, ito'y isang panalo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Congratulations! Magagalit na naman ang mga loyalista nito, lalo na ang mga pinklawan, ang mga dilawan, ang mga liberal, lalo na ang Gabriela, mga kabibig, na-dismiss or dinismiss ng Korte Suprema ang kasong AGK na isinampa ng Gabriela laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Nako po, is this the sign that our Supreme Court is really doing their job? Kailangan pa ba natin ng ICC? Ito na nga, oh. Nako, isa itong tawag nating panalo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Baka sabihin nyo ng gawa-gawa ko ang istorya ito. Hindi ito gawa-gawa. Sige, i-share ko ha. Nabasa ko ito. Basa ko ito ha. Ito from Daily Inquirer. Ito Dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. Kailan to? October 31, 2024. Bago pa lang to. Kahapon to. Basahin natin. Ano to? The dismissal of petitions for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In the document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Ito na. Under court rules, basahin ko lang ha, makinig kayo dyan. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SS's book and can no longer be appealed or revised. So, final na talaga. Hindi na pwedeng magsampa ulit ng ang tawag dito, ipa-review ulit, or mag-ano sila, mag-aapila. Hindi na. Because it's already recorded sa Supreme Court's book at hindi na siya pwedeng i-appeal or i-revise. So, panalo ba si Digong? The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court of Appeals decision dismissing their petition to writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 14th Division of the Court of Appeals on June 28, 2018. The petition for review of certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which was raised issues on the CA decision, was followed by two more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of three of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hobilia, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision. So, yun na. Final na talaga. Panalo si Digong. Di ba? Wala talaga. Walang nangyari. Final na ang sinabi ng SC. Di ba? Kaya ang sabi ko dito, naramdaman ko na it means na tawag dito, yung Supreme Court is really working. Supreme Court is really knows where to dismiss the case. Ayan kasi, dismiss talaga pag walang konkretong ebidensya na mumulitika
lang kasi puro hearsay. Pagtatawanan lang kayo ni Tatay Digong. 'Di ba mga kabibig? Yan ang problema ngayon eh. Puro kayo tawa, yan si Digong dapat talaga yan makasuhan. Eh sabi na nga ni ano, meron ba kayong ebidensya? Kung merong ebidensya, i-file nyo na. Pero wala pa rin nagfa-file. Si Dilima nga, hindi pa rin nagfa-file. So paano yan? Di ba mga kabibig? So tawang-tawa ang maraming netizen kasi ang iniisip at sinasabi ng mga tao, dapat na kasing kasuhan. Kaya nga sabi ni Digong, kasuhan niyo na ako. Di ba? Sabi ni Digong, kasuhan niyo na ako para magkaalaman na, 'di ba? Eh, 'di ba si Jinggoy Estrada sinupalpal niya si ano, si Dilima? Oh, anong sabi ni Jinggoy Estrada? Bakit hindi niyo nakasuhan? Ang tagal-tagal mo nga nakaupo, 'di ba? Ang tagal-tagal mo nang nakaupo diyan. Sinabihan nga ni Jinggoy Estrada incompetence si Leila de Lima. Oh, gusto niyong panoorin ulit. Kita dito ha. Tayo ha. Makinig tayo. Yung parang sinabihan ni Jinggoy Estrada, si Leila de Lima, bakit hindi kayo nag-file? Kung ang tagal-tagal nyo na nakaupo, di ba? Secretary of Justice pa kayo noon. Kaso, may korte. May question lang, Senator de Lima. Why? Ito. Ang dami pong mga dinarate sila Matobato and Las Cañas tungkol sa mga specific cases of killings. Kung lahat man ito, kung totoo, palayan niyo ako ng kaso. Tama. May korte. May question lang, Senator de Lima. Why, bakit hindi kayo nag-file ng mga kaso kung talagang naniniwala po kayo na meron ho talagang death squad? Why did you not file cases immediately? Gusto ko ang syudad ko maganda, malinis, at livable. At sa awa ng Diyos, ako ang nauna sa Pilipinas. Among those with highest data on killings or murders. So how can it be a safe city? Maraming namatay, pero ang namatay sa mga kriminal. Davao City is the safest place. Anywhere I go in the Philippines, the safest place for law-abiding citizens and the most dangerous place for the criminals. Yun. Kung CHR chairman siya, wala pa rin siyang, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakita ng ebidensya. Tama. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very powerful cabinet position. Correct. Wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chairman. Agoy. O yun kabibig, nakita nyo na. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabi nga, kung may kaso, kasuhan nyo si Digong. Sabi na Digong, kasuhan nyo ako. Wala namang problema sa akin yan. Kaso na yan. Handa naman akong haripin. Pero wala silang na-file na kaso. Diba? So paano na yan, mga kabibig? O ngayon, may na-dismiss. Na-dismiss ito sa Korte Suprema. O ano na naman sabihin nila? Baka binayaran yan. Oh, binayaran? Tapos ganyan ang sasabihin nyo sa Korte Suprema? Kaya nga sabi ko sa inyo, china-challenge kayo ni Duterte na kasuhan nyo na siya para matapos na itong mga problemang ito. Kasi hindi talaga ito matatapos kung walang kakaso sa kanya. Sabi ko sa inyo, kasuhan nyo si Duterte para makita natin ba kung ano talaga ang katotohanan. Nagsilabasa na mga katotohanan ngayon. O, di ba? O, ito pa lang, yung una, na-dismiss na nga. Dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. Na-dismiss talaga. O, na-record na yan sa SC's book. Hindi na pwedeng i-revise. Di ba mga kabibig? So, panalo si Digong kasi sabi nga, walang mga ebidensya. Walang testigo.
Marami nga nagsasabi niya, oh, biktima kami ng ganito, na ganyan. Share nyo ang story nyo, pero hindi sila makapag-share. Di ba? Ang problema ngayon, kung itong mga nabiktima ng mga drugista, itong mga nabiktima ng mga drug lords, ay magkaisa at magrarally at hihingi ng hustisya, sino kayang tutulong sa kanila? Baka si Risa Hontiveros kasi committee siya sa mga tungkol sa women's protection. Di ba? Nung nga sinabi ni Digong na, ma'am, galit ako sa mga kriminal, yung may bata ang ginahasa. Wala malang reaction si Risa. Di ba? Kaya nga, huwag tayong masyadong bulag. Kasi yung iba ginagamit, pinopolitika na talaga. Kasi ang gusto nila is matanggal ang Duterte, makasuhan ang Duterte, makulong ang Duterte. Kasi si Bongbong kaya nila eh. Mga liberal, pinasayaw na nila sa kanilang kamay si Bongbong Marcos eh. Marami nga mga liberal na kapasok na ngayon. At yung ibang mga dilawan na galit kay Bongbong Marcos noon, naku, kakampi na ni Bongbong Marcos. Pati si Lela de Lima, di ba? Kakampi na si Bongbong Marcos, the best president si Lela de Lima. Si Bongbong Marcos, sabi ni Lela de Lima. Tapos itong si Trillanes, anong sinabi? Noon, ang sinasabing magnanakaw si Marcos, mananalo si Marcos. Pero ngayon, di ba? Love na si Marcos. Nakabibig. Risa Hontiveros, meron bang bash kay Marcos? Wala. Tahimik si Risa Hontiveros. Di ba? Ang consistent lang talagang nagbabash itong mga Makabayan Block. Pero hindi sobrang bashing talaga. Mas pinopunter yan nila si BP Sara. Pero itong si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, sino pa ba? Sino pa? Chel Jokno, yan. Di ba yun, sila yung mga number one na talagang magbabash. Kiko Pangilinan, meron ba nasabi? Wala. Inatake ba nila si Bongbong Marcos sa flood control project? Wala. Inatake ba nila si Bongbong Marcos sa 20 million na SONA pakain? Wala. Inatake ba nila si Bongbong Marcos sa Bagyo na si Bongbong Marcos ay nag-attend ng kasal ni Migs Nograles sa Bagyo? Sa Thailand. Meron ba nag-comment ng mga dilawan dyan? Wala. So halata talaga, ang dilawan ay nakafocus sa mga Duterte kasi takot sila. Kasi pag makabalik na ang mga Duterte, ay nako, welcome back. Tahimik ang Pilipinas. Ibang kakamping. Galit na galit sila kay Duterte nung nag-Senate hearing. Mas kinampihan pa nila ang mga drugista. Oo. Di ba? So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento dito? Baka ma-high blood na naman ang mga ibang dilawan ngayon na malaman nila na wagi, panalo, na dismiss sa Korte Suprema ang kasong AGK na isinampa ng Gabriela laban kay FPRRD. Ano na? Ate magagawa dyan. Yan na ang totoo. Di ba mga kabig? So ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Tama namin, di ba? Pag walang ebidensya, pasensya. Hay, nako mga kabibig. Panalo si Digong. Ano masasabi yung mga dilawan? Labas. Mga loyalista, paano yung madepensahan ito? Kasi tama nga si Jinggoy Estrada. Bakit hindi pa noon sinampahan si Digong? Kasalanan ito ni Lela de Lima. Naging Department Secretary ng DOJ, pero walang ginawa. Puro wak na lang. Ito mga komento ng mga netizen. Congratulations, Digong. Yan ang sabi ng ilang mga netizens. Happy ang mga knowing Hello, ICC na nga ba? Paano maging ICC kung ang Korte Suprema natin ay talagang they're working very hard to give us a fair trial, a fair result. Diba? So, sasabihin na naman ng iba, naku, binayaran to. This is very unfair. Kailangan makulong si Duterte. Bahala kayo. Ikulong nyo kung gusto nyo. Magsampa kayo ng kaso. So yun ang kabibig ang ating ladies lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ang tanong, ito ang aking tanong ngayon ha. Ito mga kadramahan ni Trillanes na nagpunta ito sa Quadcom hearing, humingi ng transcript Proud naman si Trillanes na yung transcript daw sa Quadcom at sa Senado ay naisumatin na sa ICC. So it means talaga, pinabuluan naman talaga ni Trillanes na pumunta siya sa Quadcom. Di ba? Do you think this is very effective ebidensya na pwedeng makapasok ng ICC? Write down your comments. So, ang tanong,
papapasukin ba ni Bongbong Marcos ang ICC? Eh, sinabi na niya na hindi niya papapasukin ng ICC kasi humiwalay na ang Pilipinas sa ICC. Paano na yan? It's still useless. Useless ba kabibig? O kasi hindi ino-honor ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC sa atin dito. Pasensya na kabibig ha, kasi may mga luas-luas ako sa aking bibig. Manghirap kasi masalita. Di ba kabibig? So, yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Shout out sa lahat ng mga OFW. Enjoy lang sa buhay. Kahit nakakapagod, kahit nakakamiss ang pamilya. Kaya natin to. Bye everyone. See you next time.